pinakamalalim na mga pinagmulan ng tarot card ay hindi malinaw, ngunit ang pinakakaraniwang teorya ay nagmula ito sa Europa noong ika-15 siglo. Noong mga panahong iyon, ang mga card deck ay ginagamit para sa larong pagsusugal, atonement, at intriga sa nobility. Ang mga card ng tarot, partikular ang Major Arcana, ay nagsimulang magkaroon ng malalim na kahulugan bilang mga simbolo ng spiritualidad at filosofiya sa gitna ng Renaissance sa Italia. Sinasabing ang mga tarot card ay nagmula sa mga prinsipyong esoteriko at hermetiko na nagpapahiwatig ng mga alituntunin sa pag-unlad ng kaluluwa. Ang una at pinakakilalang deck ng tarot ay tinatawag na Tarot di Marsilio, na unang lumabas noong ika-17 siglo sa Pransya. Ito ay binubuo ng 78 card na nahahati sa Major Arcana at Minor Arcana, at ang disenyo nito ay nagpapakita ng mga simbolong may kalakip na kahulugan at pananampalataya. Sa panahon ng ika-19 at 20 siglo, ang interes sa tarot card ay lumaganap sa buong Europa at Amerika, kung saan ang mga esoterikong tradisyon at spiritual na pag-aaral ay umusbong. Maraming mga esoterikong mga grupo at mga individual ang nagpapakita ng interes sa pag-aaral ng tarot bilang isang paraan ng personal na pag-unlad at pagtuklas ng mga misteryo ng buhay. Ang Lenormand card ay isang deck ng mga card na ginagamit sa divination na nagmula sa panahon ng French Revolution. Ito ay tinatawag na gawa sa pangalan ni Marie-Anne Lenormand, isang kilalang tagapagbasa ng tarot sa Pransya noong ika-18 siglo hanggang ika-19 na siglo. Si Marie-Anne Lenormand ay kilala sa kanyang mga prediksyon at hula na nagtagumpay sa pagtukoy ng hinaharap ng kanyang mga kliyente, kabilang ang ilang kilalang personalidad ng panahon tulad ni Empress Josephine, ang asawa ni Napoleon Bonaparte. Ang orihinal na Lenormand deck ay binubuo ng 36 card na kung saan bawat isa ay may sariling mga larawan at kahulugan. Ang mga card na ito ay hindi tulad ng mga card sa tarot na may malalim na simbolismo at imahe, kundi mas straightforward at mas praktikal ang kanilang mga kahulugan na madaling maintindihan ng kliyente. Sa paglipas ng panahon, ang Lenormand card ay nanatiling popular sa Europa at sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang isang kapaki-pakinabang na kasangkapan para sa divination at personal na pag-unlad. Maraming mga modernong deck ng Lenormand ang lumabas na may iba't ibang mga disenyo at interpretasyon na nagbibigay daan para sa higit na pag-unlad at pagpapalawak ng tradisyonal na mga kahulugan ng card.